Hi guys! Welcome to my vlog! So now, magbablog tayo because I know some of you, nakita nyo na yung pinost ko here sa YouTube community ko. So sa mga hindi nakakita, so ayan, at least magagawan ko na siya ng vlog. Pero sa mga interested, ayan, you can check my community here dito sa YouTube ko. Click nyo lang yung YouTube channel ko, tapos makita nyo dun yung mga pinagpo-post ko. And then, ayun nga, pinost ko yung house namin na I'm selling this house. So that's very sad news. I'm very sad talaga na umabot tayo sa puntong ganito, and I really don't want talaga na i-sell tong bahay, pero I don't want to risk din naman kesa naman mahirapan ako habang pag pinatagal ko pa. So ayan, I'm doing this vlog kasi for sure yung iba sa inyo madaming tanong, and deserve nyo din naman malaman yung reason kasi of course hindi ko naman to mabibili ng mga panahong actually i-storytelling natin to from the very start and then until now kung bakit natin siya binenta. Pero bago muna yan, I have coffee here of course. So this cup is gift from Very Godfather, si Kuya Jay. Shoutout kay Kuya Jay! Siya ay taga US. So ayan, binigay niya sa amin. Tatagi sa aming tumbler ng Bite and Bag. So ayan, nagagamit ko siya. Si Mama gumawa ng coffee ko today para meron tayong energy pag nagkikwento. Ayun nga, habang nagkikwento ako, so gagawin ko din ang aking mock-up para hindi naman habang nagkikwento lang kayo nagkatitigan tayo dito. So gagawin ko din yung makeup ko habang nagkikwento tayo para meron naman tayong ganap. Naisip ko sana kakain kaso wala tayong pangkain. Hindi, wala. Ayokong kumain. Actually guys, update lang din pala. So sa Biggest Loser, hindi naman sa Biggest Loser, sa pagpapapayat ko, medyo tumaba ako onte, very light, kasi medyo napakain ako this past few weeks talaga kasi hindi ko alam stress eating ba yun or ano, pero medyo napapakain ako lately, pero unti lang naman. Parang ang last timbang ko kasi diba na nasa 20 ako is 80, so ngayon feeling ko 82 ako, 83 ganun. Pero okay lang, at least hindi naman katulad ng dati, and madali lang naman i-diet or ipapayat yung sarili ko. So ayun, back to regular programming tayo. Papapayat me ulit siya. Hindi ako papayag na babalik ako sa dati kong figure. It's a no for me. Sisimulan na natin yung makeup natin habang ikikwento na din natin. And para maano din yung details about sa pagsisell nitong house, para mas madami ding makanood sa daming chances na possible buyers. So I want to do this vlog as much as possible positive way. I cannot cry kasi hindi man ako iyakan, pero depende. So ayun. So bago muna yan, mag-skincare muna tayo. Yung nagamit ko lang is itong Collagen White Regeneration Clarifying Toner. Sa SM Store lang yan. Para bago tayo mag-makeup. Yes, hindi mamuo. Ang sarap ang lamig sa mukha. So anyway, yun nga, start na natin yung story time. So, napanood nyo naman, of course, yung mga panahong naghahanap ako ng bahay. That's year 2020. Yes, naghahanap ako ng bahay 2020 November pa lang or October. So, naghahanap na talaga ako ng bahay nun. At that time, I have so much savings, literal. Because, nung time na yun, wala naman akong pinagagastusan nun. As in, wala akong ang binabayaran ko lang nun, bills lang sa bahay namin. Ayun, yun lang ginagastusan ko. Eh nung time na yun, sobrang lakas pa ng YouTube namin kasi of course buhay pa si Kuya Lloyd din nun. And then nung pagkawala ni Kuya Lloyd, lumakas din yung YouTube namin for, especially ako, for a month, siguro months. Like nawala si Kuya Lloyd ng September, so di ako nag-vlog ng September. So nag-start ako ulit mag-vlog October, November, December. At that time, sobrang lakas ng YouTube ko and sobrang lakas din kumita ko nun. So, ayun. Kaya, nakapag-decide din ako, sabi ko, since wala naman akong pinagagastusan, so mag-why not, paghanap na ako ng bahay kasi nga, i-demolish na kami na. Which is hanggang ngayon, andun pa din yung bahay namin. Nakakaloka. Wala pa, di pa din kami nababayaran doon. So, ayun. So, fast forward, nung nakita ko tong house namin, itong house na to online, nagustuhan ko siya, and then napanood nyo naman na pinuntahan namin to, nag-viewing kami, hanggang sa nakapag-down payment na kami. So, ayun. So, nung nakapag-down payment na kami,
ayan, wala pa namang problem that time kasi ayan, ano pa ako nun, tawag dito, competitive pa ako mag-vlog sa sarili ko nun. And at that time, sobrang pa ako nun, strive mag-vlog. Hindi naman ako everyday nag-upload nun, pero sobrang ko pa mag-vlog nun, mag-isip ng content. Unlike ngayon, napapansin nyo naman kasi nung mga past few years, nag-start ang 2023. Medyo nawala talaga ako sa pagpa-vlog. I don't know why. I lost interest, nawala yung passion ko, which is I know sa sarili ko na this is not me. And alam niyo naman, for sure may mga naka-experience din nun sa inyo na yung dating passion nyo na ginagawa, habang tumatagal na wala, na hindi din natin alam because maybe napagod tayo or na-drain tayo. May mga iba't iba tayong dahilan. Pero yung akin kasi is, simula nung nawala kasi si Kuya Lloyd talaga, parang nawala din yung inspiration ko, ganon, yung nagpo-push sa akin. And at that time, hindi ko din alam kung bakit ba ako nagkaganon din. And I know sa sarili ko na dapat hindi, kasi I know ako lang din yung inaasahan dito sa family namin, kasi yun nga. So at that time, may savings pa naman ako noon, no? Nung pag-turnover nitong bahay, may savings ako noon. So wala naman medyo problem at that time. So ayun, lumipat kami dito ng January. Ay hindi, na-turnover itong bahay November. Nakalipat kami dito ng December. Yeah, December kami nakalipat dito. So nung December 2022, ayan, may savings pa naman ako noon. Hanggang sa nag-decide nga kami na ipa-renovate tong bahay, which is dun ako nag-start magka-problem. Kasi ang pagpa-renovate pala ng bahay, hindi siya basta-basta biro. And kailangan mo talaga siya ng pera. Kasi sobrang gastos magpa-renovate pala talaga ng bahay. Kasi materyales, bayad sa gagawa. So, ayun, at that time, yung savings ko, doon na siya na-start maganaw. And parang 1.5 months lang ako nagpa-renovate ng bahay. Na-stop din siya kasi naubos yung savings ko. Doon nag-start naubos yung savings ko. Ang nagastos ko dito sa renovation ng bahay namin is around 700,000. Kasi na-extend. Siguro sa next vlog natin, papakita ko sa inyo yung updated dito sa house natin para sa mga possible nga na gustong bilhin tong bahay, makita din nila. So hopefully sana may bumili, ma-manifest ko yan every night. Pag-pray ko din yan. So ayun, doon na-start, naubos yung savings ko. Ang nagastos dito sa renovation namin is umabot lang 700,000 siguro almost. Ayun, yun yung papakita ko sa inyo sa next vlog yung mga nagawa dito. So, ayun, doon naubos yung savings ko. At that time, pala, nung nagpagawa din ako mismo ng buwan na yun na din yung pagka next month start ng monthly amortization ko dito sa bahay, which is, kaya sobrang nabigatan din ako. So, doon ako na-start mag-struggle. And at that time, that year also, nag-start na din akong pumasok sa school. So, ang dami nangyari nung 2022, sorry. 2022 doon ako nag-start din pumasok. So, ayun. Kaya iba-iba din yung nangyari sa akin noon at that time. So, fast forward. Ayun nga, syempre nag-start na yung monthly amortization. So, start pa din yung bayad. So, ayun, thank you so much kala Mother Queen, kala Ate Susette, kala Ate Jean sa pagsalo sa akin sa mga times na I don't have na pambayad dito sa bahay namin. So, thank you so much kala Mother Queen, kasi kung wala sila, baka wala na din itong bahay. So, kaya, ayun, napag-desisyonan din namin lahat din talaga. Nag-usap-usap kami na why not i-sell na nga lang, kasi that's the best way na lang din para makaluwag-luwag kami. And syempre, pag nabenta tong bahay, yung makukuha namin dito is bibili na kami ng bahay na fully paid na para wala na din akong iisipin na babayaran every month. At the same time, syempre mas maliit na yung place na kukunin ko kasi 3 nga lang din naman kami. So, ayun, ganun ang isa sa mga plano namin. Kaya, ayun, may mga nag-PM na sa akin nung pinost ko tong bahay namin na for selling. Parang may mga nag-PM sa akin na mga 10 people. So, anyway guys, if you are interested pala,
na dito sa house, you can message me on my Facebook account. Search nyo lang Emma Condesa. Ang profile ko doon is yun nasa Puerto Galera ako, nakaitim na crop top, tapos ganyan. So, pa-flash ko na lang dyan sa screen para hindi kayo malito. So, ayan. Ay. Paano, pwede kayong mag-inquire sa akin doon. Ayan, nare-reply ako kayo, makikita ko naman yan doon. So, hopefully, may mga gusto nitong house para, ayan, i-update ko kayo dito guys. Pag may buyer na tayo and yun lang. So ayun nga, yun yung plano namin. So actually, isa sa mga lesson na natutunan ko, ang isa sa mga wrong move na nagawa namin is pina-renovate ko tong bahay. Na which is sana pala hindi ko na lang pina-renovate para yung savings ko at least dito sa monthly amortization mapupunta. Kasi ang plan ko talaga dati parang hindi pa ito na-turn over. Yung buong savings ko, ibabayad ko dito sa bahay. Kaso sabi ng mga ate ko, syempre nagtanong din ako, nila Ate Jean, wag daw kasi magtira nga ako for emergency purposes. Pero at that time kasi, I'm super overwhelmed sa pera na meron ako noon. Na yung tipong akala ko, hindi siya mauubos. Pero, syempre ilang taon lang ako noon, nung time na yung naghahanap ako ng bahay. I think I'm 16 years old. Kasi 2020, I'm 16 years old. Sobrang bata ako pa talaga nun. And at that time, sobrang sipag ko talaga mag-vlog. And aminado ko na medyo, hindi ko din alam. Every night, napapatanong din ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit ba ganito? Hindi ko na magawa yung dating ako na everyday nakakapag-isip ako ng content. Kasi, for sure, nasubaybayan nyo naman yan yung mga nanonood sa akin dati pa na I'm very competitive talaga for making content. Like, gusto ko, okay, maganda dapat to. Ano dapat yung next pasabog ko. Ganong level ako dati. Kasi gusto ko talaga maganda yung pinoproduce kong vlog. And, I know, aminado ako sa sarili ko na yung mga pinag-upload ko talaga lately, it's nonsense. Na yung tipong yung iba walang effort. Kasi I'm very pressured din talaga dahil nga sabi na bayaran ko dito sa bahay. Kasi bukod dito sa monthly amortization dito sa bahay, hindi lang naman ito yung binabayaran ko. So anyway guys, I'm using BLK Cosmetics, yung cushion lang nila. Cushion foundation, may SPF na din 15%. So baka may magtanong na sa inyo. So ayun. Ayun nga, hindi lang naman tong monthly amortization yung binabayaran ko dito. Nagbabayad din ako ng Meralco bill, water bill, ang kain namin dito. And yung monthly amortization nito guys, hindi ko na siya i-deal dito, sasabihin. Pero yung monthly nito guys, sobrang laki to the point na sobrang hirap i-handle para pa sa ibang bills. Kasi dito pa lang sa monthly amortization, ubos na agad ang revenue. And you know naman na hindi ganun nakalakihan ang views namin dito sa YouTube. Kasi nga, ayun, dami din nangyari sa amin ng mga BNT. Yun nga, nagka-issue kami dati. So, yung ibang tao. And yung ibang mga fan ni Kuya Lloyd talaga, hindi na talaga nanonood ng mga vlogs. So, ayun. And hopefully, after doing this vlog, support nyo pa din ako. And I will try my best na mag-everyday upload na ulit. And comment din kayo guys ng suggestion na anong pwede bang content kong gawin. Like, are you interested ba na everyday ganap ko? Tapos gagawin natin aesthetic. As in yung tipong everyday ganap ko whole day, iba-vlog ko. Comment down below guys. Anong gusto nyo suggestion na content yung gusto kong gawin na makita nyo sa akin na ma-enjoy nyo at the same time. So, help nyo ako guys. Kasi gusto ko naman yung vlog ko is yung ma-enjoy nyo din. Ay, nalaglag yung... Wait lang guys, nalaglag yung pakaw ko. Pero mamaya. So, ayun. So, comment down below kung gusto niyo ng ganun yung buong ganap ko. Daily iba-vlog ko. If you are interested. Or, syempre, gusto ko din pag may mga special ganap na yun. Syempre, pa-vlog natin yan. Kasi, ayun nga, hindi naman din ako lagi nakakasama sa BNT. And, wala naman kaming issue guys. Yun pala, yung last vlog ko about yun sa pag-alis ko sa BNT house. Ayan, nabuti na alala ko. Ika-clarify ko lang din pala guys, ang daming nagalit, like sinabi na dinahilan na lang yung multo, ganyan-ganyan. And I do understand na, yes, I get the point na nga pala, that pala dito na lang blinag na ganyan, na may multo. Parang kasi nga lumalabas dun sa vlog, pine-point out ko na may multo, alis kami sa bahay na yun, kasi ganun-ganun. Which is I understand na
makaka-affect nga yun dun sa may owner ng nirent. And I do apologize for that. Hindi ko naisip yun nung time na yun. Basta, hindi yun yung rason talaga guys. Ay, kumbaga hindi lang namin ginawang dahilan yun kaya kami aalis nun. Pero, and wala din kaming issue ng BNT guys. May mga times lang talaga na pag pumupunta ako doon, sadyang hindi ako nagbablog. Kasi ayoko naman yung pupunta ako doon para lang mag-vlog. Nagigets nyo ba yung point ko guys? Kasi syempre, ayoko naman siya maging issue. Lalo na syempre isipin ng iba sa inyo na what? Punta ka lang dyan para mag-vlog sa kanila. So, ayoko naman ng ganun ang tingin mo sa akin. Pero yung BNT mismo, yun nga. Pag pumupunta naman ako doon, sinasabihan nila ako mag-vlog. Pero ako mismo sa sarili ko, sabi ko, hindi na it's okay lang. Kumbaga, hindi ko sila pinipressure na magbablog ako, sumama kayo, ganun. Kasi ayoko naman ng ganun. So, ayun guys. Yun lang naman. And itong house, again, you can message me sa FB ko ha, Emma Condesa, for the full details nitong house. Kasi itong house is 20 minutes away lang to sa Tagaytay guys. And then, merong malapit na schools and church dito. And then, meron din naman dito for example, kung gusto nyo commute friendly ba siya. Actually, dito naman sa buong Cavite kasi talaga guys, hanggang 10 PM lang karamihan ang mga commuters dito, like yung jeep. So, pagka 10 PM, wala ka nang masasakyan. Pero, may mga joyride naman dito, which is ganun yung ginagawa ko pag late ako nakaka-uwi dito sa amin. So, ganun yung ginagawa ko. So, anyway, magpa-powder na tayo. Itong pants lang. So, mas better talaga dito sa, kasi province kasi itong Cavite, diba? So, mas better talaga kung may car kayo. Pero, ayun, ako naman, nasusurvive ko naman siya everyday. So, ayun nga, malapit lang to sa Tagaytay, 20 minutes away lang. And then, may school, may malapit na hospital. So, very accessible naman siya, guys. So, perfect din tong place namin. And at the same time, maganda naman yung mga houses dito sa may subdivision namin. And okay naman yung pamamahala. And good and mababait yung mga neighbors namin dito. And actually, madami nang close dito si Mama. As in, may mga tropa pits na siya, may mga kumare na siya. So, ayun, nakakasad lang na umabot sa ganitong point. Pero let us see if this the will, ito talaga yung will ni God or yung plan ni God for me. Ayun. Siyempre, nasa sad ako guys. Ayoko lang siya i-express sa inyo. Pero, siyempre, this is the biggest decision na isa sa pinakamalungkot na magagawa ko namin ng family. Actually, hindi lang naman ako kasi siyempre, isa to sa mga dream ko, ganun. Pero, if hindi talaga ito yung para sa akin, para sa amin, wala naman, tao dito, bawi na lang sa mga next decision na gagawin. And this is the biggest lesson I've learned in my life. And hopefully, malay mo may mas better na plan si God sa akin, sa family namin, ganun. So, hoping for the positive side pa din ako, kami ng family namin, even na pinagdadaanan namin yung ganitong crisis in life. So, ayun. And yun pa nga, yung expenses nga dito sa house, sobrang dami din. Bukod nga dito sa amortization, yung mga bills, baon ni William, ganyan. So, kumbaga, ako lahat, shoulder ko lahat. Gets nyo ba? Kaya, hindi din siya ganun kadali. Ayun, nagbablush in lang din tayo. Patapos na din tayo mag-makeup. Itong ginagawa kong makeup, ito lang ginagawa ko pag may alis ako. Okay na tong blush on ko. Hindi ko din kasi alam kung alis ba ako ngayon. Pero sabi ko, pag nag-makeup kasi ako, nare-relax talaga ako. Legit, kumbaga na-heal yung sadness ko in life. Kaya I love doing makeup. Gusto ko din yung nag-outfit ako. And lalo ngayon na pumayat ako, na-enjoy ko manamit talaga. So, mas na-feel ko yung self ko kapag ganun. And nung nakaraan, nagsimbang ako. Kung ano man ang mangyayari. And I hope kayo naintindihan nyo din yung situation ko. And I feeling ko naman, kasi nababasa ko naman yung mga comment nyo. And thank you guys for supporting me even though, ayun nga, hindi ako consistent mag-vlog. Pero after this, I will make sure talaga mag-review ako. Kaya tulungan nyo ako mag-comment down below ng content or goods kayo doon na yung buong daily life ko ba is i-vlog ko. So, i-static natin yan. Ibabalik natin si George Condesa 2021. So, ayun. Comment down below, guys, if interested kayo sa ganun lang, para at least may idea ko. So, ayun na. Mag-spray lang tayo nitong mist. Gusto ko din bumili ng mga bagong makeup, guys, kasi legit na-heal talaga ako.
every time I'm doing my makeup. Ang pangit ko, naiinis. Tapos magli-lipstick lang tayo. Ayan, itong lipstick na to sa kaibigan ko to. So ayan guys, I hope sana wala akong nakalimutan. So sa next vlog natin, papakita ko tong updated na house natin para makita din ng mga possible buyer or interested kung ano nga ba itsura nung sinisell nating house. Actually, this is 100 square meter guys. So sobrang laki talaga niya for us dahil na 3 lang kami. So 100 square meter, tapos renovated na din yung baba. Pero again, i-disclose ko na lang yung ibang mga details kapag nag-PM kayo or interested kayo dito. Kaya PM nyo na ako again guys sa FB ko, George Candesa. Ayun lang guys, I'm gonna end the vlog here. Thank you so much for supporting me. Again, I love you so much all. You deserve to, explanation because kasama ko kayo sa journey na to nung kinuha ko tong bahay. So, ayun lang guys. I-update ko kayo sa ating next vlog tomorrow. I love you all so much.